Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ngayon, narito naman tayo sa sa isang sasakyan na automatic. Ngayon, habang nakatigil to, nais ko lang ituro sa inyo yung paano bang pag-control nitong itong automatic. Alam niyo yung automatic, mas madali kasi ito kung sa pagdadrive kaysa dun sa manual, kasi ito kasi kapag tayo nakaset na dun sa drive, yung ating cambio ay accelerator na lang at saka yung brake ang ating kukuhanin. Ito kasi yung brake siya. Yan, brake. Tapos susunod naman ito, naman yan, accelerator. Kaya dalawa lang ang dito tapakan diyan sa pagka-automatic. Hindi kagaya na yung sa manual na tatlo. Kasi dito sa kabila, dito mayroon pa siyang tapakan diyan na yun ay clutch. Pag maglilipat ka ng ng cambio, ay gagamitin mo itong clutch, tatapakan mo ng todo. Pagkatapos maglilipat ka sa number 1, number 2, number 3, number 4, pabalik. Ganyan. Neutral. Itong automatic, sinabing automatic nga, kapag ka naiset mo na siya sa drive, automatic na siya. Kapag halimbawa yung pagka tayo manual ang gamit natin, pag halimbawa medyo nakaunang kuwan, gagamitin natin number 1. Pagkatapos pag tumatakbo na, gamitin naman natin yung number 2. Tapos pag medyo mabilis, number 3. Yan. Sa number 4 ay lagi nating tatapakan yung clutch bago maglipat ng bawat number ng gear. Ngayon, dito naman sa automatic, hindi na kailangan, basta yung unang lipat natin sa drive ay agad arangkada na tayo, tuloy-tuloy na yun. Kung kailangan ko yun ay ahunin o patag, ano man ang kuhan, o kung pabilisin natin ay kusa na yun, dahil nga sa ang sasakyan natin ay automatic. Kaya yun ang kagandahan sa sa automatic. Hindi na tayo laging panay na panay yung lipat ng cambio para mapabilis o mapabagal yung ating takbo, ay wala na, automatic na ang tayo. Yung basta nakaandar na, automatic na siya na naglilipat ng kanya. Yun ang kagandahan sa automatic. Ngayon, ang ituro ko naman sa inyo kung paano naman ito ang paglilipat. Yan makikita nyo diyan. Yan ay yung may letter P. Ang meaning na yun ay parking. Ang letter R ay siya naman yung reverse. Ang letter N, neutral. At kapag yung D, ayun naman yung drive. Kaya malimit ang gagamitin natin ay nasa letter D. Katulad karton, baway medyo ang lugar naman sa atin ay may ahon man ay kaunti lang, ay doon natin ilalagay sa letter D. Ganun yun. Yung letter M at saka number 2, na yung ginagamit lang kapag halimbawa yung ating mga pagmamanayo, yung mahabang mga ahonin, doon lang ginagamit yun. Pero pag halimbawa naman may ahonin ni kaunti lang, ito na tayo sa letter D. Ngayon, paglilipat ng nakawaan, paglilipat, tatapakan nyo itong brake. Yan. Tapos pag natapakan nyo ng brake, ay kahit yan nyo na dalhin ito. Ito ang cambio nga pala nito ay narito. Dito ito ang cambio, nasa may manubela. Kalimitan kasi sa mga sasakyan, ang cambio niya ay narito sa baba, sa may bandang kanan. Pero ito naman ay nasa kawan. Kaya ganyan. Kaya tayo maglilipat tayo. Yan, nilagay ko sa letter D. Ibig sabihin nasa drive tayo. Kaya yung pag tinapakan ko yun, kasi yung kuha, kaya nailipat ko. Pero kapag hindi nyo tinapakan, hindi talaga nyo mailipat. Balik na natin sa parking. Ayun, gayon. Tapos ayan, pagka naalis nyo na yung kuha, hindi na yung tatakbo. Pero mas safe ay kung gagamitin natin yung
kanyang brake. Ito kasi yung brake niya mismo na kukuha nito, na ito talagang pag i-brake nyo bawa sa gabi at tapos na yung trabaho, paparkin nyo na sa parkingan, gamitin na natin yung yung brake na ganito. Kasi apakan lang natin yung ganito, yan yan ay talagang brake na talaga yan, hindi na yan gagawa. Ngayon nung pagbabalik naman yan sa umaga, mag-ano na kayo, ito check-checkan ninyo, baka kasi naka brake pa siya yung iba kasi sasakyan meron siyang handbrake dito. Ito naman pinaka handbrake niya dito naman. Tingnan nyo pagka-aalisin natin yung yun ganun lang yun pagka siya mga kabayan, naway kayo may natutunan sa kung ito. Huwag naman natin kalimutan mag-subscribe at saka mag-follow sa ating mga kwentuhan. Siya, sige, hanggang sa muli, maraming salamat. Ay pahabol nga pala, ito nga pala sa sakyan ito ay automatic na 4-wheel drive pa. Kasi ang 4-wheel drive naman ginagamit naman yan kapag sa buhanginan, yung makapalang buhangin. Kaya itong gagamitin kasi pag makapalang buhangin at ang inyong kuwan ay 2-wheel lang, ay madali kayong ma-stock. Pero pagka ang gamit nyo 4-wheel ay kaya kahit buhanginan ay aarangkada talaga siya. Ngayon ito yung adjustan. Ayan. Ang adjustan naman yan syempre lagyan mo natin sa neutral na sasakyan natin. Neutral muna. Pagkatapos gamitin natin yung brake, sipahin natin yung brake bago ilipat-lipat natin dito sa 4-wheel. Dito na nilalagay sa 4H para nakahay kayo, para kahit makapal talaga yung buhangin, di sigurado naman tayo na hindi tayo malulubak. Kasi alam niyo kahit tayo malubak hindi naman tayo ma-stuck. Alam niyo mahirap yun, lalo na kung kayo dadalwa at kayo na-stuck dun sa buhangin. Ako mahirap na kasi kung wala kayong pala hindi gagamitin nyo yung kamay pag-alis ng buhangin. Ngayon kasi pagka tsaka kayo pagka kayo nasa na ganyang napa-stack ang inyong gulong sa buhangin, ang gagawin niyo wag nyong pilitin paandarin at lalo kayong mababaon. Ay ang gagawin niyo kapag nakala nyong hindi na talaga umarangkada kasi nakabaon nga ang bulong, ay magpala na kayo. Tapos inyong paurungin muna, tapos pag nakaurong na bigla kayong umarangkada. At basta huwag nyong kakalimutan kayo laging naka 4 high. Sige, salamat at huwag naman kayong magsawa na manood. Hanggang sa muli.